We will move forward kay Miss Blazy. Ayan. So, mura ni siya mga pang Miss Universe na mga questions. Ayan. So, Miss Blazy, unsa man na ba yung mga most surprising para sa imuha or eye-opening aspect of Japanese agricultural practices or technologies na imuhang na-encounter while you are during your training, no? And how do you plan to apply what you've learned to improve the farming practices diri sa ato sa Pilipinas or in your daily farming practices in your locality? Thank you, ma'am. Ohayo gozaimasu. Sa akong entire stay sa training sa Japan, ang pinaka-surprising or eye-opening jud nga nakita nako sa ilang farming techniques is ang pamaagi or paggamit sa advanced nga technologies or ang smart agriculture and sustainable techniques sa farming. So, we'll know na ang Japan is integrated or very sila sa technology in every aspects. So, sa farming, nakita nako dito nga na ay advanced sila such as sa irrigation systems, very advanced sila. And then sa drone mechanisms or sa drone monitorings and sa soil sensors din, which is na-improve sa ilaha ang efficient o ang nag-reduce din sa mga waste and sustainability sa ilahang agriculture. So in addition po is nakita po nako dito or nakatuna nako dito nga ang Japanese is nag-emphasis jud sa natural farming, which is nag-adapt sila sa agroeconomical methods, which is sila sa crop rotation and then sa intercropping and then sa paggamit sa mga animal manure or organic matter. So plano na ko nga gamiton kini sa pang adlaw-adlaw nga pang-uma sa Pilipinas. Hopefully kung ma-apply na ko sa ako ang business nga gi-propose. So magamit na ko ang smart irrigation systems, ang agroecological methods sa ilahang pang-uma, which is na atong intercropping, paggamit sa organic matter, and then sa composting. For me kasi, by combining these Japanese agricultural innovations with the local knowledge and resources sa Philippines, I think it's both beneficial kasi it's economically viable and environmental friendly and sustainable po. Yes, so combination siya sa modern of traditional agricultural technologies. Ayan, thank you very much, Miss Blazy. Si Sir Jeremiah, sa panahon, sir, sa imuhang pagstay sa Japan, naka-impluwensya ba ang kalahian, sa ato ang kultura, kalahi magyutag culture sa ilaha? Sa imong paglantaw sa agriculture o naabay mga tradisyon or pamaagi nga tan-aw nimo nga pwede kaayon nato ma-adapt diri sa Pilipinas or sa inyong community? May buntag sa tanan, no? During sa akong pagstay dito sa Japan, ako na-assign ko sa Bakahan, sa Wagyu. So sa akong nakita dito sa ilaha, ang ilang ginapakaon dito is rice and corn. So ang pwede na to ma-apply dire sa Pinas is corn lang, kay kung ipakaon po nato ang atong rice dire is mas samotag ka shortage. So ang applicable sa ato dire is corn, tapos pwede siguro Italian ryegrass, and sa ilahang management po sa cattle, medyo advance siya, kay everyday mag-monitor may nagmo-monitor na vet sa kung anong kasulukuyan na dinadamdam ng baka ba. So dire siguro pwede ta mo connect sa atong Citibet para ma-plaster mo na ato ang kuan sa pag-atiman sa ato ang mga baka. So Thank you,
Thank you, Sir Jerry Maya. So dito di ay corn ang ilahang corn o rice ang ilahang ginapakaon sa ilahang mga baka. But then naman tayo shortage diri di paga ita self-sufficient no pag abot sa rice. So corn pwede kayo makadako siya ano sir, dagdag no sa kilo, mas kusog ang kuan, mas bugat ang baka. Ayan. So daghang kay salamat Sir Jerry Maya. And kani mangutanan lang pud ko kay Ma'am Delva no ato ang Farm Leaders Training Program graduate sa Taiwan para maiba naman nabay specific na training or extension program nga nahatag ang ATI nga nakatabang sa imuha no sa pag-improve isip o sa kayang farmer. Maayong buntag sa tanan. As a young farmer, dako kayo kong pasalamat sa ATI kay dako kay sila og natabang sa ako kay nakadawat ko og ay isip ko sa kabatan-on dako kay ko og nadawat and naka-training ko og lain-lain sa aquaculture, sa dairy farm, poultry production, vegetable production og tungod ani nga mga training, nakatuon ko og unsaon pag-alaga sa mga hayop, sa mga tanom, o unsaon pakuan sa ilahang mga sakit ba, kanang pag-atiman, kung unsaon pakuan sa ilang kuan. Unsaon pamaagi para makuan ilang mga sakit. Dugang pa, nakadawat pod ko og 50,000 nga startup nga gikan sa ATI nga mas dako og tabang para sa akoa nga nag-start og business as a poultry production. So nahimo ko na preparado para sa ako ang business kay naman ko'y 50,000 nga gihatag sa ATI o sa akong sa paghatag nila og 50,000 dako kay ni nga paglambo sa akong kaagalingon kay isa ko sa nahatagan og 50,000 mo lang to. Okay. So, in connection no, sa giingon ni Ma'am Delva, na na-mention po ni Ms. Lynn, kilahanglan magud mag-prepare og action plan or business proposal ang mga alumni or mga graduate paggikan nila sa Taiwan o Japan. So, as a follow-up question sa ato ang tulo ka mga graduates, no, unsa man to inyuhang kuan kanang inyuhang mga agribusiness proposal based dito sa inyo nakatunan nga nakuha ninyo sa inyong on-farm training di lang sa Japan but throughout the whole course no sa programa. So kindly share with us unsa ang inyong business proposal. First, sige si Miss Genji na lang. So, ang naka-decide ko pag uli na ko diri, gusto sana ko mag-swine production. Swine production lang dyan unta. But then, nagpa-consult ko sa ATI, sa municipal and province na agriculture office. And nag-ingon sila nga, medyo risky ang swine karon kay tungod sa African swine fever. So, nag-convert ko from swine since na naman may gamay nga swine. So, gi-convert na ko into black soldier fly production or black soldier fly larvae production in which naga-convert ang mga BSF larvae naga-convert sila og waste from like household waste or animal waste into compost og ang larvae pwede po siya mabaligya as feed or substitute feed for poultry, aquaculture and livestock, or even pwede po siya ipakaon sa pet if possible po as a substitute for protein source ng mga feed. So moto kong ginawa kuan karon which is bago lang mi nag-pitching sa ATI and moto siya. So sa ako apod is katong naapa ko sa Japan, nagplano ko nga sa business proposal nako pagbalik diri sa Philippines is more related sa unta sa ako ang nabalan sa Japan, but
unfortunately, yung lupa namin is ano po, wala na po kaming lupa, tapos parang sinira, ginawa ng dam. And then, as of now, yung papa ko po nag-engage ng farming, pero nagre-rent lang po kami ng area, which is hindi rin po feasible sa sa kung mag-ano ako ng crops, kasi tatawid pa po ng ng sapa. So which is kung ikaw ang yung sa business you think about innovations na others na pwede mo pang ma-utilize. So yun po yung plano ko, yung stingless beekeeping po. Isa din po kasi na problem sa municipality namin is wala pa pong nag-raise ng stingless beekeeping sa amin po. And given po na yung Davao Oriental is the top producer of coconut po sa entire Philippines. And then yung resources po na magagamit sa stingless beekeeping is indigenous resources, kasi coconut shell yung gagamitin ko sa stingless beekeeping ko, which is readily available po sa aming municipality. And then, isa po kasi nakita ko na yung impact ng stingless beekeeping sa ating mga pananim, especially sa coconut farming. So, nagdadagdag sila, especially sa pollinations, para padamihin yung bunga ng mga niyog po. And then, yun din. Sa akin naman po is bakahan. Baka production. So ang nakita ko pong problem doon sa isla namin is kulang po sa meat production. So nag-engage po ako sa baka po, related din siya sa natutunan ko sa Japan. So, may i-adapt po ako na applicable na innovation galing Japan, katulad ng zero waste management. So, yung waste ng baka, i-convert ko as a fertilizer doon sa, kunwari sa palayan, sa nyugan. Yun lang po. Nadungog na nato no ilang mga business proposals. Actually, they were given 50,000 each. Tanan mga graduates sa Young Farmer Leaders Training Program sa Japan and Taiwan. And naapagid sila chance for an additional grant of 150,000 if mapilian ang ilahang mga business proposal based on the quality of their presentation. So I believe next week na sila pitching for the chance to